broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa MBC Network News. Grade 9 student, binuntis na, pinatay pa. Magsasaka sa Indonesia, natagpuan sa loob ng tiyan ng sawa. Nationwide smoking ban, ipapatupad sa Abril. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas. Sa trending news, lalaki na balian ng binti habang nag-gym. Sa good news, proseso sa pag-i-issue ng mga government permits at licenses gagawing 3 araw na lang. Sa Lamba News, ano ang kapalarang naghihintay kay Mary Jane Veloso at ilang OFWs na nasa death row? Sa Newscovery, wristband vest na imbento. Sa Game Now, Coach Gavina ng Mahindra tinawag na baby ang kanyang players. Sa Showbiz, lalaking nagpakalat ng nude photos ni Kiefer Ravena na aresto na. Fanny Serrano isinusulong si Kiray Salis at Pia Wurtzbach sa pelikulang Dana. At sa aliwan featuring 100 fiestas in the Philippines, ano nga ba ang Parao Regatta Festival? Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan niyo ako sa kalahating oras ng ating balitaan. Narito ang detalye ng mga balita. Para sa ating trending news, lalaki na balian ng binti habang nag-gym. Panoorin ang trending balitaan na yan. Paalala po sa mga mahilig mag-gym, lalo na kung kayo ay nagpapalaki ng inyong mga katawan sa pamamagitan ng pagbubuhat ng mga mabibigat na gym equipment. Kitang-kita sa viral video na ito ang masaklap na sinapit ng lalaking ito na nakahiga sa isang gym equipment na puno ng mabibigat na weights sa isang gym sa bansang India. Sa video, makikita na gamit ng lalaki ang kanyang mga binti sa pagbubuhat ng naturang equipment paraan upang magpalakas ng muscle nito sa kanyang buong legs. Bagamat suportado ng kanyang mga kamay ang mga tuhod, bago pa man maitulak pa itaas sa mga weights, ay siya namang pagbigay ng kaliwang binti nito at saka tuluyang nabali. Napahiyaw at namilipit na lamang sa sakit ang lalaki habang tinutulungan ng kapwa nito, gym goers. Para sa MBC Network News, Orange 44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala para sa ating top story, babala sa mga estudyante dyan, pati na rin sa mga magulang. Bantayan po natin ang ating mga anak para hindi matulad sa grade 9 student na ito na nabuntis at pinatay pa sa motel. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, alamin natin mula sa report ni Arish 48, Sheila Edubas. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng pulisya sa grade 9 student na natagpo ang patay sa loob ng comfort room ng isang motel sa Ligao City, Albay. Ang biktima na sinakal at natagpo ang nakadapa sa ibabaw ng toilet bowl at may busalang bibig sa loob ng LC Lodge sa Ligao City. Pangunahing sospek ang boyfriend nito na kapwa rin niya estudyante. Sa investigasyon, lumilitaw na pumasok sa motel ang biktima at boyfriend nito pasado alas 6 ng gabi at makalipas ang mahigit 1
oras ay mag-isang lumabas ang lalaki. Nakasuot pa ng uniform na PE t-shirt ang dalagita na may tatak na Barayong National High School. Lumitaw sa pagsusuri na buntis ang biktima at posible umanong ito ang motibo sa krimen. Nanawagan naman ang DepEd sa mga magulang, media at komunidad na huwag ipagsawalang bahala ang lumulobong kaso ng rape sa mga kabataan. Sa katunayan, nakapagtala ng ilang biktima ng rape, isang 12 years old student at 5 kaklase nito sa Malabon, habang grade 10 student naman at 5 menor de edad ang nabiktima sa Bulacan. Kabilang rin sa mga ito ang 11 taong gulang na estudyante kasama ang 4 na kaklase nito sa Iloilo. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isang report. Seguridad sa Semana Santa, tiniyak ng Quezon City Police District. Ibabalitain sa atin ang live ni RH24, Edmar Estavillo. Edmar? Yes, tiniyak ng pamunuan ng Quezon City Police District na magsasagawa ng regular na pagpapatrolya mga personnel upang pantayan ng mga kabahayan at sa mga bakasyonista na magsisiwian ngayong darating na Semana Santa. Ayon kay QCPD District Director Chief Superintendent Guillermo Alazar, magtatalaga ito ng mga uniformadong pulis na magbabantay sa lahat ng mga kabahayan at bus terminal sa Quezon City upang matiyak ang kaligtasan ng mga bakasyonista. Ayon kay Alazar, walang dapat ipangamba ang publiko kung maiwanan nila ang kanilang mga bahay dahil aatasan niya ang kanyang mga tauhan na mag-ikot sa mga lugar na posibleng punteriya ng mga membro ng Akyat Bahay Gang. Kasunod nito, yung mabila si Alazar sa publiko na pag-ipag-ugnayan sa pinakamalapit na impila ng pulisya kung meron silang napapansin na may kahinaan ng individual na maaligid sa kanilang mga lugar. Yan ang DZRH News. Edmar Estavillo, RH24, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, RH24, Edmar Estavillo. Samantala, nako, ito para sa mga mahilig magyosid dyan, ipapatupad na sa Abril or next month ang nationwide smoking ban. Kung ano ang mga lugar na sakop ng smoking ban, alamin natin mula sa report ni RH09, Sunny Casulia. Tapos na ang maliligayang araw ng mga chain smoker. Kinumpirma ni Pangulong Digong Duterte na ipatutupad na ang no smoking law sa buong bansa sa susunod na buwan. Ayon kay Duterte, seryoso siya na ipatupad ang smoking ban dahil sa masamang epekto nito sa kalusugan. Pabiro pa nitong sinabi na maaari lamang manigarilyo kung nasa gitna ng dagat at 5 kilometro ang layo mula sa dalampasigan. Unang ipinatupad ni Duterte ang no smoking sa Davao City kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa lungsod. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, nako, ito isang bad news. May aasahan na naman pong taas singil sa kuryente. Kung magkano ang madadagdag sa ating mga bayarin, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Nakaambang tumaas ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company. Ito'y makaraang aprubahan ng Energy Regulatory Commission ang higit sa 19 centavos per kilowatt-hour na dagdag singil ng Meralco. Kaugnay ito sa tinatawag na stranded contract cost o ang naipong charges na galing pa sa mga dating kontrata na pinasok ng NAPOCOR noong panahon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. Nabatid na mula 2007 hanggang Pebrero ng 2017, umabot na sa mahigit 48 billion pesos ang nakolekta sa lahat ng consumer sa buong bansa sa pamamagitan ng Universal Charge Stranded Contract Cost. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap pa tayo ng isa pang report. Speaker Alvarez, todo tanggi na away babae ang ugat ng reklamo niya kay Congressman Florendo. Ibabalitain sa atin ni RH14, Leth Narciso Abinales. Wala daw kinalaman sa hakbang ni Speaker Pantaleon Alvarez na kasuhan si Davao del Norte Congressman Antonio Florendo Jr. ang away ng kanilang girlfriends. Ayon kay Alvarez, binigyan lamang ng ibang slant ang kaso pero hiwalay ito sa sinisilip niyang kontrata ng gobyerno sa kumpanyang Tadeco ni Florendo. Naunang lumabas sa balita na nag-ugat umano ang hidwaan na Alvarez at Florendo
nang magsasigawan ang mga babaeng kasama ng dalawa sa Mascara Festival sa Bacolod City. Pero tinawag ng speaker na PR lamang ito at umalaan niyang mapapala ang Pilipinas sa ganitong chismis. Git ni Alvarez, ang tunay na issue sa kanyang reklamo ay ang pagpasok ni Florendo sa negosyo sa gobyerno habang nakaupong opisyal na ani ay ipinagbabawal ng batas. Gayun din, taluan niya ang gobyerno sa kontrata sa Tadeco na matagal ring itinago ng kongresista. Kasabay nito nilinaw ni Alvarez na hindi nakatulong si Florendo sa kanyang pagiging speaker. Yan ang DCRH News, Let Narciso Abinales, RH14, naglilingkod sa pagbabalita. Sa iba pang balita, maghaharap na ang China at Pilipinas para pag-usapan ang issue ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. Kung ano ang sentro ng kanilang magiging pagpupulong, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH48, Sheila Eduba. Direktang mag-uusap ang China at Pilipinas tungkol sa maselang issue ng mga pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea sa Mayo. Ayon sa Chinese Ministry of Foreign Affairs, tatalakayin sa pulong ang bilateral consultation mechanism on the South China Sea. Ipinahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Hua Chunying na napagkasunduan ang meeting sa ginanap na diplomatic consultation ng dalawang bansa noong Enero. Ang dalawang opisina ay magsisilbi bilang coordinators sa pagtalangkay sa mga issue na magtataguyod ng maritime cooperation at security sa mga pinagtatalunang isla sa West Philippine Sea. Samantala, aminado naman si National Security Advisor Hermogenes Esperon sa aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Esperon, halos tapos na ang construction work ng dambuhalang bansa sa mga pinag-aagawang teritoryo. Sa katunayan, sinabi ng opisyal na may kopya ang gobyerno ng mga litrato na magpapatunay sa ginagawang aktibidad ng China sa Kagitingan, Zamora at Panganiban Reef. Sa kabila nito, ipinahayag ni Esperon na walang magagawa ang Pilipinas para pigilin ang build-up ng China sa mga nabanggit na teritoryo. Para sa MBC Network News, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Gumagamit si Pangulong Duterte na oxygen concentrator para makahinga ng maayos. Kung ano ang iniindang sakit ng Pangulo, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH09, Sunny Casulla. Ibinunyag ng Pangulong Digong Duterte na gumagamit siya ng oxygen concentrator, isang medical device para magkaroon siya ng maayos na paghinga habang natutulog. Nilinaw ng Pangulo na ang paggamit niya ng oxygen concentrator ay epekto na mahabang panahon ng paninigarilyo. Nakatawag pansin ang larawang ipinost ng kanyang manugang na si Attorney Manasseh Carpio na nag-viral sa social media, kung saan makikita ang isang oxygen concentrator sa tabi ng kama ni Duterte sa kanilang bahay sa Davao City noong kanyang 72nd birthday. Sa kanyang pagsasalita sa People's Day celebration sa Oriental Mindoro, inamin ni Digong na halos hindi na siya nakakakain ng mga gusto niyang pagkain dahil binabantayan ang kanyang cholesterol at sugar. Una rito, inamin ni Digong na mayroon siyang Barrett's esophagus at Buerger's disease. RH9, Sunny Casulla, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, mga opisyal ng Ombudsman sinampahan ng reklamong katiwalian sa DOJ ng isang gobernador. Ibabalita sa atin ni RH29, Kuya Boy Gonzales. Kuya Boy? Then, ipinaganap ng reklamo ni Negros Governor Roel Digamo sa DOJ ang mga opisyal ng Office of the Ombudsman na nagutos na siya masibak sa peso dahil sa munay anomalya sa paggalit ng calamity fund ng kanyang lalawigan. Reklamong paglabag sa Section 3-E ng Anti-Graft Practices Act o Republic Act 3019 ang isinampahan ng gobernador labang kina Deputy Ombudsman for Visayas, Paul Elmer Clemente, Deputy Ombudsman for the Military and other law enforcement officers, Cyril Ramos, at Grab Investigator Laurel Lane na Cristobal, Ana Francesca Limbo, Maria Bernadette Andal Subaan, at Amy Rose Soler Elin. Napaglaman ng dalawang dismissal na order na ang inisyo ng Ombudsman labang kay Digamo dahil sa
illegal na paggamit ng ng calamity fund na nakakalaga ng 480 million pesos noong 2012. Ang pera ay ginamit para pondohan ang mga infrastructure project na lalawigan. Ang unang dismissal order, pinawalang bisa ng Court of Appeals Special 5th Division noong August 30, 2016. Pero naghain muli na ikalawang reklamo ang ombudsman labang kay Digamo batay sa kaparehong insidente, pero iba ang complainant. Muli naman dumulog si Digamo sa appellate court at nakakuha noong February ng temporary restraining order, kaya napigilan ang pagpatupad ng bagong dismissal order. Para sa gobernador, questionable ang dalawang test na pagpapalabas ng dismissal order na ang tanggapan ng ombudsman laban sa kanya dahil pinagbabatayan ng kanilang reklamo ay saklaw pa raw ng condonation doctrine dahil ito ay nangyari noong 2012. Ang condonation doctrine ay inabandona ng Korte Suprema nito lamang taong 2015 at hindi raw saklaw nito ang insidente na nangyari bago ito mapawalang bisa ng Korte Suprema. Yan ang Bisa Ruby Gonzales, RH 29, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat nagbabalita ng live si RH29 na Kuya Boy Gonzales. Samantala, umaabot na sa 6 na trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Kung gaano kalaki ang itinaas ng utang ng Pinas kumpara noong nakarang taon, alamin natin mula sa report na ito. Umakyat na sa 6.2 trillion pesos ang utang ng Pilipinas hanggang noong Pebrero. Ayon sa Bureau of Treasury, ang halaga ay 4.5% na mataas kumpara sa 5.9 trillion pesos outstanding debt ng bansa noong 2016. Ipinahayag ng kawanihan na 64% o 3.9 trillion pesos mula sa nabanggit na financial obligation ay mula sa domestic creditors, habang ang natitirang bahagi o ang 2.2 trillion pesos ay mula sa utang panlabas. Batay sa pagsusuri, tumaas ng 3.5% ang domestic debt mula nang ito ay sumampa sa 3.8 trillion pesos, habang ang utang ng Pilipinas sa labas ng bansa ay umakyat na sa 6.3% mula nang maitala sa 2 trillion pesos noong nakalipas na taon. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, para sa balitang showbiz, lalaking nagpakalat ng nude photos ni Kiefer Ravena na aresto na. Ibabalitain sa atin ni RH43, Rock. Kinumpirma ng basketballista na si Kiefer Ravena na naaresto na ang lalaking nagpakalat ng kanyang nude pictures. Ayon kay Kiefer, nahuli ang nasabing lalaki na nakilala si Christopher Monico Nang sa isang entrapment operation ay sinagawa ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ito'y matapos naman nahingan umano sila nito ng pera para hindi na kumalat ang kanyang mga picture na nakahubad. Sinabi pa nito na may iba pang mga suspect na hindi pa naaaresto, ngunit umaasa umano siya na ang pagkakaaresto sa isang suspect ay magiging daan upang mahinto na ang pambablockmail sa kanya. Anya, patuloy ang paikipag-ugnayan nila sa mga otoridad noong panahong nanahimik sila sa isyu. Samantala, haharapin ng suspect ang kasong robbery and extortion at maaaring makulong ng 12 hanggang 20 taon. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Samantala, isa ka ba sa mga umaasang mapapadali na ang pag-a-apply sa gobyerno para makakuha ng permit o lisensya? Makakahinga na kayo ng maluwag sa oras na maisabatas na ang panukalang mag-uutos ng mas mabilis na pagproseso ng inyong mga papeles na inihain ni Secretary or ni Senator Panfilo Lacson. Ano ang nakasaad nito? Alamin natin mula sa Good News Report ni RH09, Sunny Casulia. Magiging obligado na ang pag-aproba at pagpapalabas ng simpleng permit at lisensya sa loob lamang ng 3 araw. Ito ay kung mapagtitibay ang Senate Bill No. 982 o Anti-Red Tape Act na inakda ni Senator Panfilo Ping Lacson.
Ayon sa nasabing panukala, mas pabibilisin na ang mga transaksyon sa iba't ibang mga government agency sa bansa upang matuldukan na ang katiwalian at mapagbuti ang serbisyo ng gobyerno. Nakasaad din sa nasabing bill na dapat ay 3 araw lamang at makukuha na ang permit o lisensya ng mga mag-a-apply nito at pinakamatagal na ang 7 araw para sa mga komplikadong transaksyon. Kung saan ay sakaling ito ay hindi agad maproseso, ituturing ng pasado ang aplikasyon. Depende na lamang kung may mabigat na dahilan upang hindi ito pumasa sa isang sangay ng gobyerno. Alinsunod ito sa utos ng Pangulong Duterte na gawing madali ang aplikasyon sa gobyerno at kaunti ang kakailanganing requirements nito. At yan ang ating Good News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Isa sa mga malaking balita na tinalakay sa loob at labas ng bansa ay ang kaso ni Mary Jane Veloso. Pero ano na nga ba ang kapalarangan naghihintay sa kanya at ilan pa nga ba ang mga OFW sa nasa death row? Alamin natin mula sa report ni RH49, Rita Salong. Wala pa ring tiyak kung may liligtas ang tuluyan sa parusang kamatayan ng OFW na si Mary Jane Veloso. Hindi kasi pinayagan ng Court of Appeals ang petisyon na kunan ng deposition si Mary Jane sa Indonesia kung saan siya kasalukuyang nakakulong. Ang nasabing deposition ay siyang gagamitin sana laban sa kasong inihain laban kina Maria Cristina Sergio at Julius Lacanilao na siyang itinuturong nagpadala sa kanya sa Indonesia at pinabitbitang maletang may droga. Nahatulan ng parusang kamatayan si Mary Jane noong 2010 at nakaschedule sana siya sa kanyang execution noong 2015. Ngunit sa pakiusap ng dating Pangulong Benigno Aquino III kay Indonesian President Joko Widodo at ang pagkakaaresto kina Lacanilao, hindi natuloy ang death by firing squad kay Veloso noong Abril 2015. Paano nga ba nagsimula ang kaso ni Mary Jane? At maliban kay Mary Jane, sino-sino pa nga bang mga Pilipino ang nadawit sa malalaking kaso sa ibang bansa at nahatulan ng parusang kamatayan? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Pa News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news para sa mga chikiting na mahilig mag-swimming pero hindi naman marunong lumangoy. Naimbento na ang wristband vest. Kung paano ito ginagamit, alamin sa ating report. Are you a parent with kids who love water? At dahil summer na, kung kaya't dinadagsa ngayon ang mga beach resort at mga swimming pool. Kaya natatakot kayo para sa inyong mga chikiting o sa inyong sarili mismo dahil hindi kayo marunong lumangoy. Ang Kingi Wristband Vest ang para sa'yo. Sa isang suot mo lang nito, worry-free ka na baka malunod ang iyong anak. Ang Kingi Wristband nga ang itinuturing na guardian angel in water dahil imposibleng malunod ka kung nakakabit ito sa iyong kamay. Paano to gamitin? Kung nakakaramdam ka na ng pagkakapos ng iyong hininga, hilahin lang ang lever at hihilahin ka na pataas ng inflation bag. Kingi is lightweight kaya naman maaari itong isuot kahit na wala ka sa water. Bukod dito, maaari nyo rin itong magamit muli sa pamagitan ng pagpapalit ng CO2 cartridge inside. Kaya naman if you love swimming, surfing, and simply you love water, you will love Kingi. Give your loved ones a peace of mind. Enjoy fishing, kayaking, snorkeling, o anumang paborito nyong water sport by wearing Kingi Wristband Vest. At yan ang ating news cavalry, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Indonesia, magsasaka natagpuan sa loob ng tiyan ng sawa.
Patay na nang matagpuan sa loob ng tiyan ng isang malaking sawa ang nawawalang magsasaka sa Eastern Island sa Sulawesi sa Indonesia. Kinilala ang biktima na si Akbar, 25 years old, na buo pa nang makita ng buksan ng katawan ng 23 talampakang sawa. Batay sa report, agad na nagkasa ng search operation ang mga otoridad matapos mawala ang biktima habang nag-aani ng tanim nitong palm fruit. Ito ang kauna-unahang kaso na may natagpuan na buong tao sa loob ng tiyan ng sawa sa Indonesia. Samantala, balita naman mula sa Estados Unidos, climate change policies na ipinatupad ni former US President Obama, pinatitigil ni Trump. Pinatitigil na ni President Donald Trump ang pagpapatupad ng climate change policies na pinatupad noon ni President Barack Obama. Ayon kay Trump, nais niyang matapos na ang war on coal at job-killing regulations, kaya pinirmahan niya ang Energy Independence Executive Order. Dahil dito, pinapahinto na ang halos lahat ng mga measure na nakapaloob sa nasabing batas at mas papaigtingin anya ang paggamit ng fossil fuels. Maraming mga negosyante ang pumabor sa ginawa ni Trump, subalit inalmahan naman ng mga environmentalist ang nasabing hakbang. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Hindi maitago ng Mahindra head coach Chris Gavina ang kanyang galit sa attitude ng ilan sa kanyang mga players matapos ang kanilang pagkatalo sa Alaska Aces. Kahit na nakakuha ng 30 points at 14 rebounds si Mahindra import James White, ayon kay Coach Gavina, hindi naging sapat ang attitude ni James na ilang ulit pinipilit ni Gavina na atakihin ang mga local players. Ayon kay Gavina, hindi ginamit ni White ang advantage niya laban sa mga local players, lalo na may hip injury si Corey Jefferson, ang import ng Alaska Aces. Mas matapang pa daw ang mga Pinoy players niya at nagawa pa nilang mag-go hard sa basket. Dagdag ni Gavina, kailangan magsakripisyo ang mga players para maging matagumpay ang kanilang team. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Maging ang celebrity makeup artist at stylist na si Fanny Serrano ay nakisali na rin sa mga umuhula kung sino ang dapat na maging Darna. Sa kanyang Instagram account, ipinost ni Fanny ang pictures ni Kiray at Pia kung saan nagsuggest din ito na ibalik ang dalawang katauhan ng nasabing super heroine. Anya, dapat na ibalik ang Narda at iyon umano ang gagamparan ni Kiray, at kapag sumanib na dito ang super heroine ay magiging si Darna na ito sa katauhan naman ni Pia. Sinabi pa ni Fanny na maging logical na lamang sana dahil kung ang imahe ni Darna ang makikita sa imahe ni Narda, makikilala agad ito ng kanyang mga kalaban at madali itong mapapatay. Ito umano ang parte na may pagka-inconsistent ang nasabing istorya ng mga millennium na Darna dahil iisang artista na lamang ang gumaganap sa magkaparehong role. Anya, si Pia umano ang pinaka-perfect na pumalit kay Angel Locsin bilang Darna dahil sa mala superwoman na katawan nito, habang si Kiray naman ang pinaka-fit na maging Narda dahil sobrang layo ng imahe nito kay Pia. Una nang sinabi ni Pia na hindi niya pwedeng gampanan ang role na Darna dahil may ibang plano umano sa kanya ang ABS-CBN. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa lagay ng ating panahon, walang nakikitang palatandaan ng pag-asa na may tagtuyot na mararanasan ngayong summer season. Ayon kay Benison Estareha ng Pag-asa, walang dapat ipangamba ang mga magsasaka sa dry spell o drought sa harap ng nararamdaman ngayong mainit na panahon. Sa pagtaya ni Estareha, baka sa susunod na linggo ay matapos na ang amihan, hudyat ng pagsisimula ng dry season. Maraming magsasaka ang nangangamba na makaranas ng ang bansa ng drought o tagtuyot sa nangyayari kapag mababa ang naitatalang antas ng ulan. Nagpakita araw kanina ng 5:58 ng umaga at lulubog naman maming 6:06 ng gabi. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center.
ito naman dahil ilang araw na lang ay Aliwan Fiesta na. Alamin muna natin ang mga kasali sa prestiyosong event na ito ng Manila Broadcasting Company. At isa na nga dito ang Parao Regatta Festival. Saan nga ba ito ay sinasagawa at paano nga ba ito nagsimula? Alamin natin sa special report na ito. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Isang pisaya, ista'y narito na. At iba-isa ng talino sa sayaw at karosa. Ang Parao ay isang uri ng sailboat na ginagamit kapag nagkakaroon ng karera ng mga sailboat. Isinasagawa ang festival na ito tuwing buwan ng Pebrero. Itinuturing din itong pinakamatandang festival sa Asia. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube live channel at dzrhnews.com. Isang pisaya, ista'y narito na. At iba-isa ng talino sa sayaw at karosa. Speaking of Aliwan, ilang araw na nga lamang ba bago mag-Aliwan Fiesta 2017? We only have 23 days to go before Aliwan Fiesta 2017. At muli po, inaanyayahan po namin kayong pumunta dito sa harap ng Manila Broadcasting Company o dito sa harap ng Aliw Theater. Dito lamang po sa Vicente Soto Street, Ross Boulevard, Pasay City sa darating na April 20, 21 at 22 at makisaya sa aming grandest festival sa buong Pilipinas. Dito po ay makikita ninyo, masasaksihan ninyo ang iba't ibang mga pinagmamalaking festivals sa buong bansa. At sumayin nyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat inyo malaman sa anumang sulok ng mundo. Sa ngalan na buo-buo ng MBC Network News sa Tideres Antinor Jr., ako po si Vien Dacles. Bukas, alas 11 na umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.